Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar? Kung hindi ako nakakamali, Pre-Departure Orientation Seminar. So ano nga ba yan? Paano makapasa dyan? Ano yung idea? Kasi yung bago ako, medyo kinabahan din ako kung ano yung tinatawag na PDOS, pero wala kang dapat ikatakot kasi yung PDOS is parang seminar lang talaga siya. Ang mahirap sa lahat na kailangan mong pagtuunan ng pansin kapag nag-a-apply ka as domestic helper dito sa Hong Kong or sa other country man, ang TESDA and then ang OWA. So, yung OWA sa Middle East, malala talaga dyan, takpanay talaga ng face mask, ganyan. Mahirap yung OWA nila kasi nga yung mga ano doon, amo is hindi masyadong magaling mag-English, halos bopo talaga sila, sorry for my word. Pero yun, pero dito sa Hong Kong, hindi kami masyadong piniga sa pag-aral ng OWA kasi nga, ano naman, marunong naman yung mga amo dito mag-English. Pero, depende talaga kung mapunta ka sa instructor na mahirap or stricto. Kasi yung pinakamabait dyan sa lahat is si Sir Ken. Parang Chinese talaga siya. And ang dali lang ng OWA namin. Parang 2 days lang kami, di ba dapat 3 araw yung OWA. 2 days lang kami kasi nga isang araw holiday. So, hindi niya rin kami ano ng OWA nung holiday. So, ano nga ba yung PDOS? Guys, ang PDOS is parang ano siya, parang ano siya ng government para ihanda kayo, para ano kayo mentally na kung ano yung madadatnan mo and kung paano ka manghingi ng tulong kapag nasa ibang bansa ka na, kung ano yung mga karapatan mo, ayun yung pinapaliwanag sa PDOS, and especially yung ugali, yun yung inaano doon sa PDOS. Merong babae dyan na matanda na siya yung pinakala sa lahat na nagsasalita, and doon inaano niya talaga kung ano yung goal mo, bakit ka pumunta ng ibang bansa, ayan. So doon tinitraining ka niya. Sa PDOS naman, hindi mo kailangang pumunta sa agency para mag-training ng PDOS kasi yung PDOS is sa cellphone mo lang gagawin. Bibigyan ka lang nila ng link, tapos merong password doon, bibigay nila sa'yo, and mag-login ka. Kailangan maganda yung signal mo, kailangan tahimik, and kailangan meron kang notebook na hawak and ballpen kasi may mga isusulat ka. So, nag-start ako noon mag-PDOS is 10 AM, natapos ako is magto 2 PM. So, mahirap yung PDOS ko kasi nga may pasok ako sa trabaho. Ang ginawa ko, maaga ako umalis sa bahay and wala din ako masyadong signal kasi sa bahay, and sakto lang yung ginawa ko. So, nag-PDOS ako doon sa may parkingan ng yung mga SUV, ganyan-ganyan. Doon ako, naka-silent lang yung speaker ng phone ko and naglilista ako doon. Orient ka lang nila, basta magsasalita lang sila diyan ng mga seminar, kung ano yung mga gagawin mo kapag may nangyaring ganito, may nangyaring ganyan, ano yung unang-unahin mo, mga ganyan lang. Yung parang ibibriefing ka lang nila. So, walang problema sa PDOS, nakakapasa lahat dyan. And ang ginawa ko lang, nag-take down notes and kung anong name ko and anong agency ako. Hindi pwedeng nandun ka lang sa unang attendance nila kasi nagpipicture sila, tapos aalis ka na. Hindi pwede ganun kasi bago matapos yung orientation is pipicturean kayo uli, kaya hindi pwedeng wala ka doon. And also guys, makinig kayo kasi importante din yan siya. Nandyan yung i-orient ka kung ano yung percentage ng ilalaan mo para sa sarili mo pag nagtatrabaho ka, kung goal mo, kung magkano yung kailangan mong pera bago ka makauwi. So yun yung tinitraining sa amin. Nakalagay doon sa notebook ko 400,000 yung goal ko. Wala akong 400,000 ngayon. Yan yung goal ko, guys. So, pero malaking bagay din yung PDOS kasi nga, makinig kayo doon, and meron doong part na nagsasalita yung mga taga-BDO and nag-offer sila ng passbook, Kabayan Savings. Magandang opportunity yun para i-grab nyo na kasi sila yung magpa-process. So, kung doon ka mismo sa BDO na bangko magpa-process ng passbook mo or kukuha ka ng Kabayan Savings, is mahirap siya. Pero pag PDOS or OWA na assessment yung mag-o-offer, 100 lang yung babayaran mo. So, yun yung ginawa namin. Grab nyo na yung opportunity. Kasi, aside sa makakakuha ka din ng, ng Kabayan Savings, passbook, tsaka ATM,
yung beneficiary mo makakakuha din ng passbook tsaka ATM. Ganun yung nangyari sa mama ko. Kaya yung mama ko walang kahirap-hirap, nakakuha din siya ng passbook ng BDO. So doon ko pinapadala yung pera ko, bank to bank kami. Pinapasa ko sa online banking ko and then pinapasa ko sa mama ko. Ayan. Kaya walang problema yung mama ko, hindi siya nagpipick up sa Palawan or sa Western Union. Doon lang, withdraw lang siya doon sa amin. Kaya malaking bagay guys pagka nagpidos kasi doon may chance ka na makakuha ng ATM nila. So, hindi ka na problema kung paano magpadala sa parents mo. Kasi nga, meron silang ATM na hawak. And, ayun, tinetreasure yun ng mama ko ngayon yung ATM na yun. Kasi, first time niya, syempre, first time yung magka-ATM na, ayun, kanya talaga. So, ang PDOS is, walang problema. Tapos, may babayaran ka lang na 100 pesos. Tapos, hindi mo makukuha yung certificate kasi sila na mismo yung magdadala ng certificate mo doon sa agency mo. Kaya walang kang problemahin dyan. Basta pag sinabi lang ng agency, magpidos ka ganyan, pidos ka lang. Tapos, ang nangyari nung nakikinig ako, tapos palubat na ako. Tapos, yung matanda na yung nagsasalita, kumakanta-kanta yung dyan, nagsiseminar sa pidos. Matanda na siya, siguro mga 60 plus na, 70. Kumakanta-kanta siya, and then napansin niya ako pa, gumalaw ako. Mula sa Quezon Ave, umakyat ako ng hagdan, andyan pa rin ako, tapos sumakay ako ng train, sabi niya, tignan mo to si Jenny Bib ng Light and Hope, bakit gumagalaw ka, saan ka na napunta? Hindi ko lang masabi na pupunta ako ng duty, tapos nakikinig pa din ako, tapos sabi niya, nung gumalaw na naman ako, Jenny Bib, manahimik ka sa gilid, pumirmi ka, sabi niya ganun sa akin. Kasi nga, nagsasalita siya. Ayaw niya guys ng magulo sa salita. So, ako wala akong magagawa. Kailangan ko mag-duty alauna. So, ano na yun? 12:45 na. So, kailangan ko nang gumalaw. Sakto namatay yung cellphone ko. Nagdali-dali ako doon punta ng stall namin. Tapos yun, chinarge ko yung cellphone, tsaka nakinig ako. Tinapos ko yung pidos, and awa ng Diyos, na-survive ko yung pidos ko kahit na may trabaho ako. So, thankful pa rin ako. Talagang guide lang talaga. Ginaid din ako siguro ni God na sa pag-a-apply ko, hindi ako ganun nahirapan. Halos smooth lang na wala akong alam dati. Zero knowledge ako pagdating sa pag-a-apply. Ako lahat yan gumawa. Ako lahat nag-asikaso. Sobrang proud lang ako sa sarili ko na walang tumulong sa akin. Kusa talaga as in lahat-lahat sa pag-alam ng agency. Sinearch ko lang yung nila, yung Light and Hope Employment Agency. Tapos ako na mismo sa sarili ko kung paano ako makapunta doon. Tapos ayun, inano ko lang, alam mo yung zoom ko lang sa akong kanto. Tapos nakita ko Padre Paura. Alam ko yung Padre Paura kasi parati ako dyan naikot kasi nga nagjo-duty din ako minsan dyan. So yun, tapos sa dulo siya. Ayun, sinundan ko lang. Kaya swerte nyo na nga guys kasi tinuturo ko na sa inyo minsan kapag may nagtatanong kung paano makakapunta ng Light and Hope. Ako, sariling sikap ko talaga lahat. Walang nagtulong. Wala, as in. Tapos wala, as in talagang, basta kung gusto mo talaga, hindi kailangan ng ibang tao para porsigihin ka na gusto mo yung isang bagay. Ako kasi masyado akong hard-headed, hindi naman ata. Basta kung anong gusto ko, by hook or by crook, titigal ako konti kung medyo hindi ko alam kung anong gagawin. Pero, re-rest back ako and hindi ko talaga titigilan yan hanggat di ko nakukuha. Ganon yung ugali ko. Kaya, sure din ako sa sarili ko. Sabi nga nila, kapag matigas yung ulo mo, kung ano gusto mo susundin mo, basta para sa ikabubuti mo, may mararating ka daw. Sana lang, may mararating. Kasi nga, grabe naman guys, yung lipstick ko pag ngumiti ako. Ang pangit. Sana nga, meron akong marating. So, yung pidos guys, wag kayong magproblema dyan. Hayaan nyo yan dyan. Basta makinig lang kayo ng nila, ng seminar nila. Kahit mag-take down notes na kayo konti. Nandyan yung ilang percent yung isi-save mo para sa pamilya mo, para sa ganyan. Tapos kung, basta alam mo yung agency mo, kung ano yung mga patakaran, ganyan. Kung ano yung kailangan mong gawin para maging prepared ka at ready ka na mag-ibang bansa. So, doon tinitraining lahat. Kaya, sinasapuso. Madali lang ang pidos, guys. Kahit magtumbling-tumbling kayo, walang problema dyan. Ang kabahan kayo is TESDA. Diyan ako medyo nahirapan. Ang daming pinapasaulo ng mga luto-luto. And, mahirap talaga siya. Mahirap sa mahirap. Kaya,
Tapos sabayan pa ng mga nagtitraining sa'yo na parang may mga demonyo. Grabe kung magalit. Akala mo binili ka na nila. So, ayun, tiyaga lang talaga. And ayun, thank you for watching and I love you all. Bye-bye!